Welcome sa panibago nating pagsusuri. Handa na ba kayong bumalik sa nakaraan? Ngayon, hihimayin natin ang isang napakahalagang kwento mula sa alam at PH na madalas nakakalimutan na sa mga lumang libro. At hindi lang ito basta kwento ng trahedya, kundi isang masusing pagkilala sa mga tunay na arkitekto ng ating revolusyon. Simulan na natin. Okay, sisirin natin ng malalim ang kwentong ito. Ipikit nyo sandali ang inyong mga mata at isipin nyo ang eksenang ito. Setyembre 12, 1896, alas 12:45 ng hapon. Nandito tayo ngayon sa Plaza de Armas, sa loob mismo ng malamig na pader ng Fort San Felipe sa Cavite. Ang bigat ng hangin, grabe. 13 lalaki ang nakatayo, tahimik at nakaharap sa tiyak na kamatayan mula sa mga nakahanay na tagapakabaril ng mga Espanyol. Ngayon, mapapaisip ka talaga, bakit ba sila nandyan? Kasi kung titingnan mo, hindi naman sila mga pangkaraniwang kriminal. Sila ay mga kagalang-galang na mamamayan, mga doktor na nagpapagaling na may sakit, mga guro, matatagumpay na negosyante. Sila yung mga haligi ng komunidad nila. Pero para sa gobyernong Espanya, walang halaga yan. Ang tingin sa kanila ay mga traidor na nagtataksil sa bayan. At dyan mismo umiikot ang buong sigalot ng pagsusuri natin ngayon. Tingnan ninyo ang bilis ng mga pangyayari. Napakaklaro na ipinapakita nito kung gaanong praning at kadesperado ang mga Kastila noon. Nagsimula ng umugong ang sigaw ng Balintawak sa norte, kaya pagsapit ng September 3, 1896, nagkandara pa sila sa mga pag-aresto. At isipin nyo, sa loob lang ng mahigit isang linggo, September 12, hinatulan at binitay agad ang mga taong ito. Wala nang paligoy-ligoy dahil sa sobrang takot nilang kumalat ang pag-aalsa. Pumunta tayo sa unang bahagi, ang lihim na katipunan, The Secret Katipunan. Kailangan nating mag-flashback ng kaunti bago ang malagim na pagbitay na yon. Ang 13 lalaking ito, hindi lang pala sila basta-basta pinulot at nagkataong pinagsama-sama. Konektado sila sa isang napakalawak at palihim na network. Yung mga tulad ni na Maximo Inocencio, Jose Lalana at Eugenio Cabezas, mga Mason at Katipunero pala talaga sila. Ginamit nila ng buong talino yung mga posisyon nila sa gobyerno at sa imbakan ng armas para magpuslit ng mga baril at mahahalagang informasyon. Habang abalang lahat sa labas, sila panay ang secret meetings sa likod ng mga simpleng butika at tindahan. Astig, di ba? Tahimik silang nag-oorganisa para ibagsak ang mga Espanyol sa Cavite. Napakapulido at napakagaling na mga plano nila. Kaya ang laking tanong talaga dito na malamang tumatakbo rin sa isip nyo ngayon. Paano sila nabisto? Kung ganyan kagaling ang paglilihim nila, paano gumuho ang buong operasyon sa kamay ng mga Kastila? Well, hanggang gayon, mainit pa ring pinagtatalunan yan sa kasaysayan. Dalawa ang pangunahing teorya natin dito. Una, may nangyari bang isang nakamamatay na pagkakamali sa isa sa mga operasyon nila? O pangalawa, baka naman may isang miyembro na kinain ng konsyensya at takot kaya nagtapat ng lahat sa loob ng kumpisalan? Hindi man natin tiyak kung alin sa dalawa ang totoo, isang bagay ang malinaw. Lahat ng lihim, gaano pa man niyang kaprotektado, ay may hangganan at lalabas din sa liwanag. Ikalawang bahagi, pag-aresto at pagpapahirap. Arrest and torture. Dito na tuluyang nagbago ang ihip ng hangin pagsapit ng 3 ng Setyembre. Dahil sa balita ng rebelyon sa Luzon, sobrang naging paranoid na ang mga Espanyol. Isa-isa nilang dinakip ang mga taong pinaghihinalaan nilang utak ng himagsikan. Pero heto ang pinaka nakakagigil na detalye. Walang nakitang sapat na ebidensya laban sa kanila. As in, wala. Ang buong kaso nila ay nakatayo lang sa puro hinala at sa pilitang pag-aamin. At paano nakuha ang mga pag-amin na yon? Sa pamamagitan ng brutal at walang awang pisikal na pagpapahirap hanggang sa bumigay sila at mapilitang magsalita. Isipin niyo yung bigla ang shift sa buhay ng mga taong to. Mula sa pagiging kagalang-galang sa pagkakaroon ng maayos na buhay at tahanan, bigla silang itinapon sa pinakamalalamig at madidilim na selda ng Fort San Felipe. Ang mga maraangal na lalaking ito ay biglang tinanggalan ng dignidad at itinuring na parang mga hayop. Nakakadurog talaga ng puso kapag inisip mo yung kalupitan na pinagdaanan nila doon. Ikatlong bahagi, harapan sa kamatayan, facing death. Babalik na tayo ngayon sa mismong araw ng kanilang pagbitay. Now, ano ba ang talagang nakakabilib na matututunan natin rito? Tignan nyo ng mabuti kung sino-sino sila. Pinapatunayan nito na ang revolusyon wala palang pinipiling estado sa buhay o edad.
Tignan nyo si Maximo Inocencio, ang pinakamatanda sa grupo. 63 taong gulang at isang mayamang kontratista. Pero inialay ang buong yaman para sa bayan. Nariyan din si Francisco Osorio, dati pa lang Spanish ally siya, pero naging patriot at pumanig sa sariling bansa. At sina Luis Aguado at Victoriano Luciano, mga sikat na profesional na handang bitawan ang mga pangarap nila para sa kalayaan natin. Magkasamang lumaban ang lahat, mayaman, profesional at ordinaryong Pilipino. At nung tuluyan na silang hinatulan ng kamatayan, alam nyo ba kung anong ginawa nila? Umiyak ba sila? Nagmakaawa? No way. Hinarap nila ang tadhana nila ng walang anumang pagmamakaawa. Ayon mismo sa mga nakasaksi doon, marami sa mga martir na ito ang naglakad ng taas noo papuntang Plaza de Armas. Hinarap nila ang mga taga-baril ng may buong pagmamalaki sa inialay nila para sa bansa natin. Pakinggan ninyo ang makapangyarihang linyang ito na nakuha natin sa ating source. Ang bawat patak ng dugo nila ay nagsilbing gasolina sa galit ng mga Caviteño. Ramdam nyo ba yung bigat niyan? Ang bawat putok ng baril sa umagang iyon ay hindi naging tuldok o pagtatapos sa laban. Kabaliktaran pa nga eh. Ang bawat bala ay nagsilbing simula ng isang malaking pagsabog na hindi na kailanman mapipigilan. Ikaapat na bahagi, ang mitsa ng himagsikan, the spark of revolution. Dito natin makikita kung paano sumablay, as in nag-backfire ng malala yung plano ng Espanya. Ano ba kasi ang intensyon ng Spain? Matakot. Inisip nila kapag pinatay nila yung mga sikat at maimpluwensyang taong ito, matatakot ang publiko at titigil na ang rebelyon. Pero ano ang naging totoong resulta? Hayagang pag-aklas. Imbes na matakot, mas lalong nag-apoy ang galit ng mga tao. Ilang linggo lang ang nakalipas, naging sentro ng pinakamatitindi at pinakamadudugong labanan ang buong Cavite. Imbes na ibaon sa limot o pagtakpan ng hiya, ang mga pangalan nila ay naging battle cry at iisang sigaw ng bawat Pilipino. Ang dating sikretong kilusan ay sumabog at tuluyan ng naging open revolt. Literal na binura nila yung pader na naghihiwalay sa mayaman at mahirap, nagkaisa silang lahat para ipaglaban ang kalayaan natin. Kaya naman pala hanggang ngayon, ang lungsod ng 13 Martires sa Cavite ay matatag na nakatayo, di ba? Hindi lang kasi siya basta pangalan sa mapa. Isa itong napakalaking monumento ng ating pagkakaisa. Paalala ito na kaya nating magsama-sama bilang mga Pilipino kahit pa nasa gitna tayo ng pinakamatinding panganib. Based talaga sa sinuri nating material mula sa Alam at PH, panahon na para baguhin natin kung paano natin sila nakikita. Hindi lang sila mga victims o kawawang biktima ng isang imperyo. Sila ay mga totoong arkitekto ng ating kalayaan. Sila yung matatalinong utak na buong tapang na naglatag ng pundasyon para makalaya ang buong bansa. At para tapusin ang ating malalimang paghihimay ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang napakagandang tanong na ito mula sa ating material. May pader ba na sapat ang kapal para ikulong ang pangarap ng isang bansang nais maging malaya? Pag-isipan nyo yan. Pinatunayan ng 13 martir ng Cavite na walang kulungan, walang baril at walang kuta. Kahit pa gaano kakapal yung pader ng Fort San Felipe, ang makakapigil sa nag-aalab na puso ng isang bansang nagkakaisa. Sana ay marami kayong natutunan ngayon at mas lalo pang naintriga sa kasaysayan natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod, patuloy nating tuklasin ang ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.